Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-uusapan uli natin si Atty. Libayan na kung saan sinasabi niya na yung hearing na ginagawa dito sa Senado, particular dito yung sa nanutok ng baril na si Gonzales at yung biker, pinag-aaway lang. At tila parang gusto niya pang palabasin dito na si Atty. Raymond Fortun ay nakikisawsaw lang sa issue. So panoorin po natin itong pinagsasabihan naman ni Atty. Libayan. Panoorin po natin. Hapon, diniscuss natin yung batas na nais gawin ng mga tulpo para maiwasan ng road rage. Siyempre, si Atty. Libayan, minisquote na naman ang kanyang sinabi ng mga tulpo. Panoorin nyo na lang, kahapon na video yon. Ngayon, eto na naman. Alam mo kung sino naman ang tinarget niya. Siyempre, yung sikat na abogado. Okay? Eto, panoorin ninyo ha. Kung si Kevin, mga kapatid natin, may mga rinaise na magagandang punto dito sa ginagawa ni Attorney Fortun. Ayan yung kabatas niyang puro atay, miniris daw na magandang punto. Base sa kanya, siya lang may sabi may magandang punto. Ewan ko lang kung sa iba. Kung magandang punto ba yung pinagsasabi ng kabatas niya na puro atay. Bakit si Attorney Fortun, mga kapatid natin, ay Ito daw yung isang kabobo niya na follower, may ni-raise down na question na sinang-ayunan naman nito ni Atty. Libayan. Okay? Tingnan nyo kung ano yung question ha. Ipapakita ko sa inyo kung bakit mali. dismayado daw, naiinis, natatawa kayo po, sabi niya. So of course, nagsusolicit na naman siya ng attention from the people in relation to this. Tandaan niyo mga kabatas natin, hindi po si Raymond Fortun o si Attorney Fortun ang party dito, ano ho. In other words, nakisawsaw lang naman talaga siya, nagkaroon pa siya ng seat sa Senate. Ayan po. Sa kanya nang galing na nakikisawsaw lang daw si Atty. Raymond Fortun sa issue. Tapos nagkaroon pa raw ng seat sa Senado, sa hearing sa Senado. Unang-una po, resource person po si Atty. Raymond Fortun doon, so hindi po siya nakikisawsaw. Kasi nga, ito, paliliwanag ni Banat Bay kung bakit hindi nakikisawsaw dyan si Atty. Raymond Fortun. Nakisawsaw lang naman daw siya. Nakalimutan niya na si Atty. Fortun, hindi rin niya sinabi yun. Kasi nga, hindi niya pinatanood eh. Dumaldal na naman si Atty. Libayan nang hindi nagre-research. Kasi nga, hindi naman trabaho ni Atty. Libayan na mag-research. Hindi, ayaw niya nag-watch party. Mas gusto niya lang, yung title lang okay na sa kanya, alam niya na yon. Tsaka doon na siya magbabase sa sasabihin ng mga kabatas niya na puro atay lang. Si Atty. Fortun, isa siya sa mga leader ng mga siklistang organisasyon ng mga siklista. Hindi alam ni Atty. Libayan yun. Alam ni Atty. Libayan yun, nakalimutan niya lang sigurong sabihin. Ang feeling ni Atty. Libayan, nakisawsaw lang si Atty. Fortun. Na yun lang din naman ang ginagawa niya. Nakikisawsaw lang din naman siya sa issue. Dito mo malalaman na itong Atty. Libayan na ito ay hindi talaga nagre-research. Si Atty. Fortun ay may mga organisasyon na sa karamihan ng organisasyon na magkakasama doon, siya ang isa sa mga leader. Kaya siya ang nakikipaglaban tungkol sa advokasya ng mga siklista. Nagets mo na, Atty. Libayan, o hindi mo alam? Alam Tanga-tangahan niya ka na naman? Alam niya. Kulang ka na naman sa research. Hindi niya kailangan. Hindi siya nakikisawsaw. Siya ang nagsasalita para sa mga siklista, sa mga organisasyon ng mga siklista. Ganun ba? Tapos, mga kabatas natin, ang hindi ko rin gusto dito, parang may hindi yata tama siyang Yung hindi niya gusto siya lang may hindi gusto. Ewan ko lang sa iba. Siya at yung mga kaatay niya hindi gusto. sinasabi na yung mga kabatas natin mismo ang nag-debunk sa kanya. O mga kabatas daw niya ang nag-debunk, yung mga kabobo niya.
Hindi na po ako, ano po. Ito yung sinabi dito ni Kevin. Ito pala ang habol talaga. Exposure at prolonged media mileage. Kahit na hindi naman kailangan dalhin sa Senado, dinala pa rin. Sabi niya, kawawa. Which is yun din naman yung parang gusto niya. 'Di ba? Sabi nga nung isang flip topper naging ako yung gusto niyo maging kayo. Naging ako yung gusto niyo maging kayo, 'di ba? Parang ganun. Naman yung cyclist na gusto na ng katahimikan, pinilit pa rin paingayin yung isyong ayaw na nilang palakihin. Kasi nga mga kabatas natin, pinag-aaway talaga sila. Pati si Senator Bato, kitang-kita mo, gusto silang pag-awayin. Yan ang conclusion nila, pati nung kabobo niyang follower. Ano? Pinag-aaway lang daw yung siklista at saka si Gonzales. Yan ang utak ng mga sobrang gagaling ng atay. Sobrang galing ng atay. Hindi pala utak ng atay kasi wala nga pala sila noon. Pinag-aaway lang nila kaya mayroong hearing. I will try my best to Please, Banat Bay, paki-explain ng pinakamaganda mong maayos mo explain para mas maintindihan ng mga kaatay. explain this in a very, very, very kabobo way. Ibig sabihin niya maintindihan ng mga kabobo. Hindi po dinila si Gonzales doon at yung siklista para pag-awayin. Dinala po sila doon para malaman kung anong batas ang gagawin nila para maproteksyonan ang mga siklista. Number 1. Pangalawa, kung anong batas ang i-amend nila pagdating sa pagbitbit ng barel. Kung maaalala ninyo, di ba nandyan nga si General Lucas, ang Firearms and Explosive Office ng PNP? Ano sinabi niya? May I request to all our senators, can you please amend the law na hindi lang convicted criminal ang pwedeng tanggihan ng LTAP o di kaya ng PTC. Ano sinabi? Pwede po ba dismissed lang maging basihan namin para hindi sila bigyan ng LTAP at saka ng PTC? O, di ba? Diyan pa lang, malalaman nyo na yung sa pinanood ng buo yung video na nagko-comment kesa dun sa nagko-comment na pinagbasihan lang is yung title. Ano? Ano kanya? Kasi dahil sa pagdinig na yan, nalaman natin na aantayin pa pala natin na maging convicted ang isang tao para hindi sila mabigyan ng barel. Ulitin natin, hindi alam ng iba yan. So kahit 10 ang kaso mo, 10 ang kaso mo na nanutok ka. Kaso pa lang, kaso. O, tanungin kita, Atty. Libayan, alam mo kung gaano katagal ang kaso sa Pilipinas? Alam ni Atty. Libayan yan. Nasa atay niya yan. Kung gaano tinatagal niyan, minsan 10 years. Minsan hindi pa nga eh. So More kahit than 10 years sobrang pa iba. dami mo ng kaso, ano yung kaso mo na yun? Yung katulad ng kaso ni Gonzales, ang dami niyang kaso eh. Kaya lang ang problema, yung iba na dismiss, yung iba dinidinig pa. So, walang basihan. Ngayon, ang FEO, Firearms Explosive ng PNP, para i-reject yung LTAP niya. Kasi Kasi hindi pa nga, bakit? convicted. Nakasulat doon sa PNP Police clearance, wala siyang criminal record. In other words, nakalusot si Gonzales kumuha ng LTAP dahil hindi pa siya convicted. Ano, naintindihan na ba ng mga kaatay? Ha? 'Di ba? Basic requirements, police clearance. Lumabas, no derogatory record. So, wala siyang criminal record. So, mabibigyan siya ng permit na mag-own ng baril. So, kahit puro tagtad ka ng kaso at dinidismiss pa lang naman, dahil nga hindi ka naman convicted, wala kang record sa PNP clearance, pwede ka pa rin mag-own. Mabibigyan ka pa rin. Naintindihan?
Kaya nga sabi ni General Lucas, Sir, to our senators, can you please amend the law para kahit na-dismiss lang sila sa serbisyo o di kaya na-dismiss lang sila sa opisina ng kanilang mga public official, na-dismiss lang even if wala pa silang criminal record o hindi pa sila convicted pala, hindi criminal record, convicted, hindi na namin sila bibigyan ng LTAP at ng PTC. Kaya nga sinabi ni General Lucas yun, can you please amend the law? That's the purpose of that freaking hearing. O, di ba? Dahil sa hearing, nalaman natin din yan. Kahit mga ordinaryong Pilipino na nakapanood ng hearing na yun, nalaman natin na kahit pala may mga kaso ka, as long as hindi ka pa convicted, pwede kang mag-own ng baril, di ba? Kaya nga sabi ni Bad Boy, yung nangyayari sa hearing na yan. It is not para pag-awayin yung dalawa. Hindi mo alam kasi hindi mo nga pinanood ng buo. Hindi nga niya kailangan panoorin, may title naman. Tsaka andyan naman yung mga kakatay niya na magko-comment, doon lang siya magbabase. Yan ang problema sa'yo, Atty. Libayan. Comment ka ng comment nang hindi mo pinanunood ang konteksto. Alam mo ba, before that hearing, meron pang hearing na ginanap sa Kamara? May hearing pa na ginanap ang ilang mga senators para maggagawa sila ng bagong, bagong batas para sa mga siklista to protect. Kasi ang hirap sa'yo, wala kang alam eh. Hindi ka marunong research eh. Hirap na hirap ang mga siklista natin dahil sila ang laging inaapi sa kalsada. Binigyan na nga sila ng bike lane, binabangga naman sila ng mga motor. Hindi mo rin alam yun. Kasi nga nandiyan ka lang sa lungga mo. Kasi nga wala namang kaso, kaya nandun sa walang inaasikasong kliyente, kaya nandun lang sa kanyang kubol. Kaya nga, alam nyo kung sino ang tuwan-tuwa sa hearing na to? Alam nyo kung sino? Yung mga siklista. Tuwan-tuwa sila. They were given a chance to talk to the senators. This is what we need. Ito, pinagsasabi nila, ito ang kailangan namin. Ito kailangan namin. Ito kailangan namin. Makinig naman kayo sa amin. Alam mo, ang nadinig lang kasi itong abogado na to, itong ewan kong pulpul na abogado na to, Ayan, napulpul tuloy. ang nadinig lang niya kung ano yung binalita sa media. Ganyan kasi yan eh. Hindi yan nakikinig ng buong hearing. Nanonood lang siya sa media. Tamad ho ito eh. Halata ba? Halata ba tamad banat ba eh? Tatanong lang ako. Atty. Libayan, pakinggan mo naman yung buong hearing ng media na makita mo yung mga taong nandun nga pati yung kaibigan ko eh. Ayan na, Atty. Libayan. Nakikiusap na si Banat Bay sa'yo na panoorin mo, mag-research ka para alam mo yung nangyayari. Hindi yung bigla ka na lang magko-comment out of nowhere, nagbabase ka lang sa title, kung ano ipipid din sa'yo. So, abang pa po natin ibang mga hearing nito mga hirit ni Atty. Libayan na sosoplakin ni Banat Bay. Maraming salamat po.